Hello guys, sa solar charge controller na tayo. Ito na yung part 4. So usually ito ay 4 pages lang. So sisimulan na natin. So MPPT versus PMW charge controller. MPPT maximum power point tracking. So ano ba ang MPPT? Control adjust the voltage and current from solar panel to extract the maximum possible power. Ibig sabihin lang yan guys, ito yung pinaka-sample niya. So 18 volts times 5A, ang gagawin niya is yung pinaka max power ng panel nyo, yun din yung i-output niya. Ang gagawin niya is 12 volts, gagawin niyang system nyo ng katulad ng sa system nyo na 12 volts, tapos tataasan niya yung ampere, so magiging 90 watts. So yun yung output niya. Kung ano yung input, yun din yung output. Yun yung MPPT. Ngayon, meron rin isang yung PWM, pulse width modulation. Ano bang pinagkaiba nila? It basically forces the solar panel voltage to match the battery voltage. So, ibig sabihin yan, kung ang panel nyo ay sample dito, 18 volts with 5 amperes, 18 times 5 equals to 90 watts dapat. Tapos ang battery nyo 12 volts. Pero dahil sa PWM, dinedirektang connected siya sa battery, ang nangyayari is yung 18 volts nyo is nagiging 12 volts na lang. Yung panel nyo na 18 volts is 12 volts na lang kasi kung sino yung pinakamababang voltage, siya yung usually ang gagawin ng mababang voltage, hihigupin niya yung malaking voltage para maging katulad niya. So pag kinonect yung 18 volts sa 12 volts, magiging 12 volts na lang siya. So battery niya kasi ay 12 volts. Yun yung kaibahan ng PWM tsaka MPPT. So ang mangyayari sa kanya, 12 times 5 is 60 watts. So imbis na 90 watts yung makuha mo, is 60 watts na lang makukuha mo. So malaki yung difference nila kumpara dito sa MPPT na ang ginagawa niya is inaano niya sa loob kung paano niya makukuha yung maximum current niya talaga na 90 watts para ma-output is 90 watts din. So nakalagay nga sa MPPT, does not direct convert the panel voltage into system. So hindi niya dinedirekta agad sa battery. Ang ginagawa niya is nilalagay niya sa loob niya at kino-convert niya into 90 watts din na katugma sa battery nyo. So yun yung pinagkaiba, okay? Next na tayo. So, ano nga ba ang parts ng MPPT? So, meron siyang IC. So, ito, alam niyo na naman yung IC, siya yung brain ng MPPT. So, siya yung nagmo-monitor, nag-uutos sa lahat. Kumbaga, siya yung control. Yung PB input, meron siya. So, yun yung input ng panel. So, kung may built-in MPPT sa inverter, siya yung pinaka-input. Okay? Ng panel, tsaka usually PB input, ibig sabihin niyan panel lang. So MOSFET, siya naman yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng buck converter. So sa MPPT, buck converter, ibig sabihin niyan, ang ibig sabihin ng buck converter, binababaan po yung voltage, tapos tinatransfer niya, tinataasan niya yung ampere para maging katulad rin ng input ng panel, at pag output katulad kanina, same pa rin ng labas. So bakit ganun yung nangyayari sa hindi sa PWM, hindi ganun na nangyayari. So ito po, meron kasi siyang inductor. So store and release energy, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung inductor is para siyang pass power bank. Kumbaga, ini-inback niya muna sa loob bago niya ilabas. Ito yung sinasabi ko sa inyo na wala sa PWM, usually wala siyang inductor. Yung MPPT kasi may inductor siya, so marami siyang inductor. So ang ginagawa niya, nag-aano muna siya sa loob. Kumbaga nagko-convert muna siya. Ganun siya. Kumbaga nag-iipon muna yung sa loob yung current, tapos pag nagiging siya, bumababa yung voltage, pabababaan niya yung voltage, pero dapat same power pa rin kasi na-imbak lang naman siya sa loob. Tapos tataasan niya yung ampere. Ngayon, dito sa second MOSFET, ito yung switch out na tinatawag, doon nalalabas yung power na galing dito sa inductor. So yung MOSFET na first, siya naman yung dahilan kung bakit nako-convert sa kung bakit nag-on switch siya ng mabilis, nako-convert yung current sa 12 volts.
Tapos, gagawin naman ng inductor, kukuha naman siya, yung 12 volts na yon, yung ampere na yon, lilinisin niya hanggang makuha yung conversion, okay? So, siya yung nag-on off. Ay, mali pala, yung MOSFET na switch sa taas, siya yung dahilan kung bakit yung kung ano lang yung kailangan ng voltage ng battery, kunyari for 14 volts. So, yun lang yung kukunin niya. Unti-unti niyang kukunin. Kunyari may harvest kayong 1,000 watts sa isang oras, uunti-unti niya yung makuha hanggang sa isang oras. Okay? Ganon. Nag-on switch siya kasi siya ay switch. Okay? Inductor, siya naman yung sabi ko nga sa inyo, ayan, store energy when current increase. Tapos, sabi niya, smooth the current and reduce ripple, making output stable. So, this is what enable voltage and current conversion. So, yun nga, yung tumataas yung tawag dito. Ginagawa niya, si MOSFET pinapataas yung ampere, pinapababa yung voltage. Pagdating dito naman kay inductor, nililinis niya na. So, mangyayari is magiging smooth na yung kuryente, pabagsak naman dito kay second MOSFET, which is the output. So, magcha-charge na ngayon ng kung ano yung ng panel nyo, kung 100 watts din yung ibabagsak dito kay second MOSFET. At saka dito kay second MOSFET is rin siya, ginagawa rin sa diode para hindi makataas yung current. Kasi sa diode, 'di ba, sabi ko sa inyo, one flow lang siya. Kung pababa lang, hindi pwedeng mag-current ng pataas para hindi mag-backfeed. Okay? Tapos, nakalagay dito, question, sabi, if the panels direct connected to battery, sa PWM na question to, bakit kailangan pa daw ng PWM kung ang panel naman direkta sa battery? Okay, bakit ba kailangan ng PWM? Erekta naman pala siya sa battery. So, usually, sabi dito, is used to control charging. Tulad ng sabi ko sa inyo, may MOSFET ang PWM. Kinokontrol niya kung ano lang kailangan ng battery nyo. Hindi pwedeng erekta nyo yung panel nyo sa battery nyo kasi hindi nyo makokontrol kung ano lang kailangan na charging. 'Di ba? Meron naman tinatawag na LiPo na ang charge niya lang dapat ay 14 volts. So, ang mangyayari, kung hindi nyo lalagyan ng charge controller, pwedeng mag-init o mag-overcharge. So, may protection din po kasi ang PWM. So, nakalagay naman dyan to provide protection. So, important basic rules. So, MPT, back type, PB should be higher than. So, hindi na natin di-discuss to. So, yun na rin kasi yun. Kung ano yung diniscuss ko doon, tsaka yung sa pinakaunahan, ito rin yun. So, summary na lang siya. So, how to choose? Ito na yung last. How to choose the right charge controller. Una, syempre, match nyo yung battery voltage. Kung 12 volts yung battery nyo, 12 volts din dapat yung MPPT nyo. Ngayon, kung 24 volts, 24 volts din. Sabi dito, kung on-grid, no need battery. For hybrid, depends on the specification whether it requires a battery or can operate without one. So, tulad ng sabi ko, meron ngang hybrid na pwedeng may battery at meron ding hybrid na hindi kailangan ng battery. Usually, yung hybrid na hindi kailangan ng battery, yung dependent on grid. Pero yung hybrid na on grid lang, tapos backup battery nakalagay, tapos meron ding hybrid na off grid, kailangan po yun ng battery. So, imamatch nyo rin yun sa voltage. Battery optional. Support battery operation, battery optional, batteryless. So, ito po yung yung nakalagay minsan dun sa inyong inverter na kung dapat ba siya kailangan pa ba siya ng battery. Nakalagay battery optional. Ibig sabihin, pwede siyang walang battery, pwedeng meron. Batteryless operation. Yung mga nakalagay, PB plus grid operation without battery. So, pag ganyan yung mga nakalagay, optional na lang po ang battery. Pwede nyo nang hindi lagyan. So, battery required. If there no indication that it support batteryless operation, just assume that a battery is required. Ibig sabihin po niyan, kung wala kayong nakitang gantong sinyales,
assume nyo na kailangan nyo ng battery sa inyong inverter. Okay? So, check battery type support. So, lead, acid, or lithium. So, usually, pipili kayo kung para sa MPPT yung kailangan nyo, kung sa lead acid ba or sa lithium. Kasi meron namang MPPT na adjustable siya sa lead tsaka sa lithium. Kaya nakalagay dyan, best if adjustable charging setting. Tapos, choose correct current. So, yun na nga yung sinabi ko sa inyo, yung formula. So, panel watts divide battery. Ito naman, sample siya kung hindi kayo mag-over. So, 200 watts divide 12 volts is 70 MPPT o higher. Ibig sabihin, yung MPPT nyo is 17 charge current for 12 volts 50 Ibig sabihin, pipili kayo ng charging current ng MPPT na 70 70 amperes para sa 50 So, divide nyo lang to sa 2. So, makikita nyo na yung safety na charging current ng inyong battery. Kasi ang pinili niya dito, 12 volts 50 So, sabi ko nga sa inyo, shortcut method, divide nyo na lang sa 2 para makuha nyo yung safety C rate na 0.5. So, 17 amperes or 25 amperes charge current. So, ang ginawa niya kasi dito, usually, meron na siyang panel. Okay? May panel na siya na 200 watts. So, ang formula mo na lang para makuha mo yung MPPT, dinivide niya na lang sa 12. So, meron rin dito nakalagay for off-grid oversize. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Kasi nga dito, inassume niya na agad na 200 watts panel yung kailangan ng battery niya para sa safety. Pero dito, dahil nag-off-grid oversize siya, usually, sa C rates, ang safe na charging current is 0.5. So, malamang 25 amperes ang MPPT nyo. Tulad ng sinabi ko, dinivide niya lang sa 2 yung 50 So, dapat ang MPPT nyo is 25 amperes. Kasi, 12 volts, ayan, 50 LiPo times 5C rates equals to 25 amperes. So, ang panel nyo is 360 watts over panel 20%. Okay? Bakit nakuha yung panel? Diba? Na-discuss na natin kung paano nakuha yung panel. Ang panel is kung off-grid, magbe-base siya dito sa 25 times 12, okay? Makakakuha ka ng 360 watts. So, yung 360 watts na yan, eto na yan, yung 25 amperes. Kasi pag dinivide mo na yan sa 12, 25 amperes ang kakalabasan yan, guys. Okay? Naintindihan nyo? Pinapaikot-ikot lang natin yung wattage, yung panel, tsaka ampere. Pag nalaman nyo na yung tatlong yon, yun na yung, yung pinaka-basic formula or pinaka-pangkalahatang formula. Kasi, iikot-ikot lang naman dun yung amperes, yung wattage, tsaka yung voltage. So, MPPT natin is 25 max charging rating for battery safety. It depends on safety charge for lead or lithium. Ibig sabihin, yung 0.5 na yon para yon sa lithium. Ngayon, sa lead acid is, sabi ko nga sa inyo, 0.2 lang siya, 20% ng 50. Okay? Ang 20% niya, nasa 15 amperes lang, kung tutuusin. Nasa ganun lang, maliit lang, pag lead acid. So, for on-grid built-in MPPT, note no battery ulit. So, for hybrid, ito na naman, sa charge current rating of MPPT based on safety C rates. So, sa off-grid na for hybrid off-grid, so, magbe-base kayo sa safety ng battery. Yung pa rin naman yon kasi ang hybrid is may built-in na MPPT, dapat yung charging current niya is nasa safety pa rin, okay? Hindi yan porkit hybrid siya, pwede ka na mag-charge ng 100 Naka-base yan sa battery nyo. Kaya dapat mag-match yung hybrid inverter nyo. So, kaya inuuna talaga binibili ang hybrid inverter o pinag-iisipan, nilalagyan ng diagram para mag-base doon yung battery sa hybrid inverter nyo. Kumbaga partner sila. So, kung ano yung charge current nito, yun dapat yung safety para sa battery nyo. So, next na natin, PV input current rating. Ibig sabihin, kung ang MPPT nyo is merong 30 yan, 30 amperes or higher,
Ibig sabihin, yung panel nyo, kung magpa-parallel kayo, kunyari si panel A tsaka panel B may tig 15 amperes ISC. ISC ang safety sa pagkuha ng ampere kasi ito na yung pinaka-sagad na amperes na mapuproduce ng panel nyo. So 30 amperes siya. Ibig sabihin, yung 30 amperes na yan, pasok siya kasi 30 amperes yung higher ng MPPT nyo. So, nakalagay dito 30 amperes. Kung tutuusin yung 30 amperes na yan, guys, sagad na yan, maximum na yan. Kaya nakalagay dito or higher. Pwede pa kayong maglagay ng safety margin dyan. Dapat ang MPPT nyo nasa 40 amperes. May additional. So, MPPT max input voltage, yung tinuro ko na naman sa inyo, paulit-ulit lang rin naman to. Bali, max input voltage, yun yung volt kung tawagin. So, kung ito yung sample, so 22 volt, ang panel nyo, panel A tsaka panel B, pinagsama niya, naging 44 volt. So, 44 volts. So, recommended NPPT is 60 volts to 100 volts or higher. Okay? Bali, ang sabi dito, dahil nga 44 volts siya, dapat meron siyang 60 volts or 100 volts or higher voltage na maximum ng volt niya. So, MPPT input voltage range. Ito naman yung gagana yung MPPT. Kasi kailangan din, meron ding ang MPPT guys, yung tinatawag na, efficiency. So, bale, nangangailangan siya ng kuryente para gumana. So, mas mababa yung pinakauna ng range, katulad nito 15 volts and 60 volts yung range niya. So pagdating ng 15 volts, gagana na agad yung MPPT nyo. Pag bumaba dyan guys, magmamalfunction yung MPPT nyo. So bale, yung panel nyo is 20 volts BMP. Okay? So mangyayari nyan, kung 20 volts BMP yung panel nyo, ang range niya is pasok sa 15 volts. So, gagana yung panel nyo dito kay MPPT. So, may protection din siya, itong HBD. So, high voltage disconnect. So, ibig sabihin yan, kapag naramdaman niya, importante ito, pag naramdaman niya na puno na si battery, i-discharge niya na. So, laging may ganyan dapat yung HBD yung inyong MPPT para kapag na full charge si battery, automatic disconnection siya. So real versus fake, so yung pinakalas na natin dito sa pag-aaralan natin, nasa part 8 ata yon. So nandun yung mga brand na talagang qualify na sa top brand sila, top 20. So, okay na. Summary na lang to. So, tapos na agad tayo guys. Ayan. Proper solar wiring na ang next natin. So, next episode na to. Part 5.